Praise God. Sige po, buksan natin yung Bible natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 27. Sige po. Hallelujah. Basahin po natin. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Deuteronomy chapter 11 verse 27, sabi po dito, pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Let's pray. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day that we have done. Panginoon, I pray today as I preach your word, na salita mong ito ay hindi na marinig ng bawat isa, kundi ma-apply ng bawat isa. Lord, tunay Panginoon na ang mensahe mo sa oras na ito ang kailangan ng bawat isa. Tunay Panginoon na kalooban mo ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. And Lord, as I preach your word, speak to your people, continue Lord to remind them, to correct them, continue Lord na ikaw ang Diyos na maghari sa buhay nila. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung ano ay nagkasala sa salita at gawa. At patuloy na inanyayahan namin ang presensya mo na patuloy pong maghari sa lugar nito. I ask your blood to cover this place. And Lord, I rebuke every distractions of the enemies. Even Panginoon, mga katabi namin, I declare Panginoon, na lahat nakatutok sa mensahe mo. I rebuke every distractions, every work of the enemies, Panginoon. Lahat ng mensahe mo, tatanggap ng bawat isa at walang masasayang. Give me boldness of revelation as I share this. Salamat po, Panginoon. We claim the victory in this topic. In Jesus' name we pray. Amen. Palampakan natin, Lord. Hallelujah. Ang topic po natin yan is key for God's blessing. Yeah. So, alam niyo, first time ko magturo about sa blessings eh. Sa tagal-tagal, sa mga nandito sa church, halos bira ako magturo about paano pagpalain, more on about character development yung tinuturo natin. And bago ako ng topic na to, ito talagang niremind ng Lord na it's time na magturo tayo kung paano ba talaga kayo pagpalain ng Lord. It's time. Kasi nag-observe po ako as a pastor. Siyempre nakikita ko yung struggle ng bawat isa. Nakikita ko ng iba, lack of finance, yung iba, nag-work talaga hard. Pero yung iba, parang hindi pa rin talaga nakaka-move forward. Parang nandun pa rin talaga yung, alam mo yung poverty po is a curse. Tatandaan mo natin, poverty is a curse. Hindi po siya kasing, hindi siya sabi na parang okay lang mahirap tayo. Sa Bible, ang paghihirap na tinutukoy ko, hindi yun yung kakulangan sa kayamanan. Ang kahirapan sa Bible na tinatawag, ito yung mga pag-uusig. Ito yung kahirapan na hindi nakikita ng mga tao. Ito yung tinatawag na hirap sila sa mundo kahit mayroon sila kasi nga, they are not belong of this world. Yun yung kahirapan sa Bible na sinasabi. Wala kang makita sa Bible na ang mga lingkod ng Diyos na kukulang. Lahat sapat, lahat provided. Kung babasahin niyo po ang Bible, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, even sa New Testament, lahat provided. Diba? Pero hindi sinabi na kulangan sila, nahihirapan sila, wala po. Everything is there. Nahihirapan sila sa mundo, in a sense na grabe yung persecution, grabe yung husga, grabe yung accusation, grabe yung paninira sa kanila. Doon sila nahihirapan. Pero, pagdating po sa financial area, o pagdating sa blessing ng Lord, sa provision, hindi po hirap ang mga lingkod ng Diyos sa Bible. And in this topic, ito yung gusto ipaalala ng Lord at ituro sa bawat isa. Kasi, gusto ng Lord na magpalain ka. Pero, ang point kasi dito, hindi ka na mapagpala kung may mali kang ginagawa. Amen? Kaya in this topic, ituturo yung mga biblical principle. At I encourage you i-take note nito kasi kahit magtrabaho ka na magtrabaho, mag-business ka na mag-business, kahit ano pang gawin mo, kung hindi mo ginagawa yung mga bagay na to, hindi ka mo mapapalain ng Lord ng todo. Hindi ka i-bless. Yung pinag-pray mo i-bless, hindi ka i-bless ng Lord. At kung i-bless naman ng Panginoon, at hindi mo ginagawa, at alam mo kung hindi mo i-bless ka ng Lord, pero hindi mo ginagawa yung mga bagay na to, hindi yung blessing na galing sa Lord. Tatanda mo natin nakalagay din sa Bible na hirap makapasok ng mayaman sa langit. Diba? So, ibig sabihin, may mga tao na mayaman pero wala sila sa Lord. Pero ang gusto ng Lord, kung pagpapalain ka niya at kung anak ka niya, dapat itong mga bagay na ito ginagawa mo na. Amen? So, excited ba kayo? Amen? So, I declare after this, lahat kayo mag-bless ng Lord. Amen? Pero hindi ko naman sinasabing ang ano ninyo yung
mga bagay sa mundo. Ang point ko lang dito na gusto ng Lord, alam mo sabi na sa akin ng Lord nakaraan akong habang nagamotor ako pauwi galing akong gym, sabi ng Lord na hindi ko kayo ginawa sa mundo ito para magtrabaho. Ginawa ko kayo para makipag-fellowship sa akin. Pero dahil sa kasalanan nagtatrabaho kayo. Ngayon sabi ng Lord, si Adam at Eva, hindi naman sila ginawa Lord para magtrabaho. Ginawa sila para mag-fellowship sa Lord. Diba? Pero dahil sa kasalanan, nagsabi sa Bible, napawisan na sila. Nagtrabaho sila. Pati, di ba nahirapan sila? Because of sin. Diba? At anong sabi? Sa panahon natin ngayon kasi masyado tayong nahuhook na sa sinasabi ng mundo na mag-ipon ka. Nakaka-pressure kasi minsan yung paligid mo. Kasi sila may mga ipon, may mga plans sa future. Pero biblically speaking, nakalagay kasi sa Biblia, huwag mong isipin yung araw ng bukas. Diba? So ibig sabihin, doon pinapakita na ang future hindi dapat iniisip sa mundo ito. Ang iniisip mo dapat yung buhay mo ngayon, kung mamamatay ka, nasa Lord ka bang wala. So, biblically speaking talaga na, hindi tayo tinuruan ng Lord na mag-secure ka ng future mo sa lupa. Ang tinuro sa atin ng Lord, mag-secure ka ng future mo sa langit. Amen? So, pero ang point doon na as a Christian, habang nabubuhay ka, kailangan maging living testimony ka. Amen po ba? So, ito po yung mga dapat mong intindihan if you want to bless ka ng Panginoon. Number 1, if you want God's blessing, bless your parents. Yan. Alam mo po, ito ang isa sa naobserbahan ko. Yung mga taong hindi marunong mag-bless sa magulang, parents, hindi sila pinagpapala ng Lord. Biblically speaking, you need to bless your parents. Amen po ba? Amen. Walang bata, walang matanda. Hindi po chik bata ka, hindi mo bless your parents mo. You need to bless your parents. Amen po ba? Kahit may nagawa sa iyo masama ang magulang mo, hindi mo sila pwedeng hindi i-bless. The Bible taught us to love our enemies. Hindi ang mga magulang mo, kahit enemy mo yan, you need to bless them. Ano sabi sa Bible? Deuteronomy 5:16, igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng inutos ko sa iyo. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Malinaw po, kapag ginalang mo ang magulang mo, if you are a blessing to your parents, ang kasaganahan nandyan. Amen po ba? Alam nyo, nag-observe ako, maraming mga tao na nakikita kong walang galang sa magulang kung hindi pinagpapala ng Diyos. Maraming mga tao nakita ko na they don't bless their parents at maybe some of you here ganon, that's the reason why hindi kayo pinagpapala ng Lord. Hindi, alam niyo po, kahit ako as a child, hindi ko ang parents ko, talagang God knows my desire na i-bless talaga sila. Sabi ko nga nung namatay yung papa ko, sabi ko, Lord, namatay na si papa. Hindi man lang ako nakabawi kay papa. Hindi ko man lang siya nabigay yung, alam gusto makabawi kay papa eh. Pero one thing lang sinabi ng Lord, nakabawi ka sa kanya. Alam mo kung bakit? Bago si papa na namatay, pinatanggap ko siya. Kumbaga, sabi na sa akin ng Lord that time, meron pa bang mas maganda sa mabibigay mo kaysa sa mabibigay ko kaysa sa mabibigay mo? Alam niyo, sabi ng Lord doon, meron kang pinaka-the best na nabigay sa tatay mo yung nakatanggap ko siya sa akin. Pero the point is, that's one thing na talagang gusto ko siyang mag-bless. Pero gano'n din sa pamilya ko, ang mama ko kahit ngayon, buhay pa siya, every time na may birthday siya, every time na nandito siya sa bahay, may mga times secretly I give him money. Pero may times si mama niya tinatanggap eh. Yun yung ano kay mama, kunwari pag bibigyan ko siya, sabi ko, hindi ka tatanggap sa niya, hindi na. Pero talagang inaano ko talaga, sige mo tanggapin mo. Alam mo, that's part of hindi porket anak ka, ikaw lang lagi binibigyan ng magulang mo. Amen po ba? Marami kasi mga anak, nasanay sila na, since anak ako, bibigyan naman ng bibigyan mo. Hindi po gano'n ang Biblia. Amen po ba? Sa Bible, tinuturuan po tayo na talagang mga magulang natin i-bless natin. Amen? Sa Bible si Joseph, pakita mo naman, gaano siya nag-care sa tatay niya na si Jacob. Noong time na walang makain, di ba sinabi ni Joseph yung mga kapatid niya, nasaan yung papa natin? Pakidala mo yung papa ko dito. Gusto ni Joseph ibawi lahat sa magulang niya. At alam nyo, kayo din ganun po dito, na dapat bilang isang Kristiyano, you need to bless your parents. Hindi ka pwedeng spoil. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwede. That's biblical principle. Kung gusto mo pagpalain ka ng Lord, pagpalain mo magulang mo. Amen?
Mapa-physical, mapa-spiritual. I-bless mo sila. Ako po, I'm not saying this to para i-bless mo, pero alam ng Lord na talagang lagi kong binibless yung pastor ko. Lagi kong binibless ang leader ko. Alam din niya ng mga nasa church. Dahil saksi sila, talagang hindi ko sila sabi para ipapalay. Kasi yun talaga kasi yung susi. I-bless mo yung mga parents mo spiritual, i-bless mo yung parents mo physical. Kailangan yun, kasi yun ang sabi ng Bible. Magiging masagana ka kung pagpapalain mo ang magulang mo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ito na-obserbahan ko talaga. Bakit po iba hindi binibless? Kasi nasanay sila na magulang nila lagi nagbibigay siya kanila. Nasanay sila. Pero hindi man na sila makabawi sa magulang nila. Ni pa-birthday, walang nabibigay. Ni pa-birthday, walang man lang kahit papansit. Wala man lang kahit anong regalo. Paano ka pagpapalain ng Lord kung hindi ka marunong mag-bless sa magulang mo? Hindi nyo po ba alam, every time you bless your parents, isa din sa mga example na kung nag-bless mo yung parents mo nakikita mo, mas lalo mo kung nag-bless yung Diyos na magulang sa lahat ng magulang na hindi nakikita. Amen mo ba? Amen. Naniniwala ako na ang taong marunong mag-honor sa magulang, mas in-honor niya talaga ang Lord ng magulang sa lahat ng magulang. Amen. Pero kung sa magulang mo pa lang, hindi mo na kaya i-bless, kung Lord pa kaya, hindi mo nakikita. Kaya, kailangan mo i-bless sa magulang mo. Ano sabi sa Bible? Ephesians chapter 6 verse 2. Igalang mo yung ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Yan. If you want to mag-receive ang promise ng Lord, igalang mo magulang mo. Igalang mo, pagpalain mo. Amen mo ba? Ito observe ko talaga. Tingnan mo ba? Binibless mo ba ang magulang mo? Kasi kung hindi, iskan mo sarili mo. Are you blessing your parents? Blessing ka ba o burden ka? Kasi I believe kapag Kristiyano ka, uusigin ka ng magulang mo, pero kahit kailan, hindi ka magiging burden sa kanila. Inuusig ka nila in a sense na nag-serve ka kasi sa Lord. Pero, in terms of mga pagpapalag sa bahay, wala silang masasabi sa'yo. Kasi masipag ka, kumikilos ka, talagang every time na bumabawi ka sa kanila, kaya pinipresecute ka nila, nagregalo ka pa rin. Kasi ako ganun eh. Noong time na ako pinipresecute ng magulang ko, pinipresecute mo naman ako dahil sa serve ako sa Lord. Pero every time may birthday, hindi ko pwede makalimutan ng magulang ko. Kasi sila ang nagsulat din ako nandito. Sila ang ginamit ng Lord bakit ka nagsiserve dito. At ibabasahin niyo po ang Biblia. Napaka-importante i-honor mo ang magulang mo. Amen po ba? Amen. Kaya alam po kayo, if gusto mo pagpalain kayo ng Lord, i-bless ko mga magulang niyo. Alam mo kahit sa online, may mabasa kayo ng mga tao dyan sa online na always sinasabi nila, hindi yung mga Kristyano mahal na mahal nila yung magulang nila, kaya grabe yung pagpapalit sa kanila. Marami pong mga online content creator na mapapanood mo na talagang grabe sila mag-bless sa parents nila. Gusto nilang bumawi, kaya grabe yung blessing sa kanila ng Lord. Pero yung mga wala din talaga. Sipin mo ang mga ginagamit yung prinsipyo na yun, ikaw na Kristyano ka, bakit mo sinasabi yun? Pero po, if you want to bless ka ng magulang mo, i-bless ka ng Lord, pagpalain mo ang magulang mo. Amen po ba? By all means, hindi naman kailangan ng malaki. Hindi naman kailangan ng grande. Ang point dito, the best. Amen po ba? Amen po ba? The best. Hindi yung ikaw lagi tanggap ng tanggap. Ikaw lagi yung mahingi baon. Parang gusto ko nito. Hindi po ganun. Hindi ganun. Hindi ganun ang sinabi ng Bible. Wala kang mababasa sa Bible ng mga servant ng Lord na pinapala ng Lord na pinabayaan ng magulang nila. Wala. Kahit gaano kawigit ang magulang nila, hindi po sila pinabayaan. Hindi po nila pinabayaan ng magulang nila. They love their parents. Amen? Kaya, if you want to bless ka Lord, pagpalain mo ang magulang mo. Kahit sabihin natin, ano yan, may nagawa yung hindi maganda sa iyo, pero ang sakit kasi, paano kung wala naman talaga siyang nagawa? Sadyang napalaki ka lang na nasanay ka umaasa sa kanila. May nagawa man sila o wala, utos ng Lord pagpalain mo ang magulang mo. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo, hindi mo pwedeng kalimutan ng magulang mo. Kahit tumanda kayo. Hindi pwede. Spiritual parents, physical parents. Kasi yung mga parents sa Bible, spiritual, physical.
Minsan nasanay ka na si leader mo lagi nagpapakain sa'yo. Ikaw nagpakain ka ba sa leader mo? Nasanay ka na pag birthday mo, si leader mo hinahandaan mo. Si leader gahanda sa'yo. Ikaw hinandaan mo ba si leader mo? Pinagpala mo bang leader mo? Alam mo, gusto mo talaga dumalo ang Lord? Pagpalain mo talaga yung parents mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi kailangan ng malaki. Hindi kailangan ng maliit. Naalala ko ako dati, basta makaluto ka ng pansit, mag-treat mo man lang ng kahit tinapay o ano, basta marunong ka kasi ang pagkakaroon ng pusong, alam mo yung, kung gusto mo talagang i-bless yung tao, walang malaki, walang maliit. Ang issue dito may puso kang mag-bless. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya some of you here, talagang totoo to. Dahil siya hindi ka binibless ng Lord, hindi ka marunong mag-bless sa parents mo. And I witnessed it. Saksi ako doon. Ako tahimik lang ako pero nag-observe ako eh. Nag-observe ako, alam ko kung sino nagbibigay, nag-bless. Alam ko kung sino hindi. Diba? Alam ko kung sino parang walang pakialam sa magulang nila. That's the reason. At isa rin yan sa mga gusto mo i-deal sa'yo. Hindi pwede na tanggap ka lang ng tanggap sa magulang mo. Marunong ka dapat mag-bless sa magulang mo. Amen po ba? Amen po ba? Yan sabi sa Bible, Kawikaan chapter 23 verse 25. Sikapin mong ikaw ay maging karapat dapat ipagmalaki ng iyong magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. Alam nyo, for example, meron akong lola. Yung lola ko, siyempre, siya ay grandparents. Kaya nga, may parents, may grandparents. Lola ko rin siya. Persecutor ko ang lola ko. Persecutor ko yun. Talagang inuusig na ako. Inuusig na talaga ako. Alam niyo ng mga kapatid ko, alam niyo ng mga tao sa puerto na ang lola ko taga-usig ko yun. Naalala ko po, may time pa dati, sinasabi niya pa dati na sa mga taga-church, yung ako po, demonyo yan. Pero kahit gano'n, si lola, hindi ko po yung tinigilan i-bless. Alam niya ng Lord na meron tayo, kunwari ngayon, mag-ano kami ni Lola. Babakbakan ko si Lola regarding sa mga religion niya. Sinabi sa Bible, magsasambahin yan. Oo, talo kami. Kinabukasan, nagprepared ko siya ng noodles. Lola, kain ako. Ganun, hindi ako yung tipo ng tao na parang pag nag-away, parang galit ako. Ganun ako naman sa mundo. Pero isa yun sa pinalaya sa akin ng Lord. Dati kasi parang sa tingin ng mga tao, okay ako, pero sa loob ko dati, parang pinapatay na kita sa isip ko eh. Pero nung naging Christian ako, ano po yun? Nawala na yun. Ako yung, ako na pag-away ngayon, dapat hindi ka pwedeng, kasi sabi sa Bible, hindi ko pwedeng matulog na may galit ka pa eh. So, alam niyo, kahit siguro tanongin niyo siya, mismo magsabi niya. Pero makita ko naman ngayon, ang lola ko talagang grabe mo yun. Grabe na yun siya may time, pinagmamalaki niya talaga sa mga tao. Ay, ako po, pastor. Oo, ganun siya. Ay, ako po, nakaraan dito siya. And then siya nakaraan, nagpunto siya dito, nagbigay lang ng Jollibee, tsaka Tsaka yun, si Lola, pagpakita niya ako, laging, minsan, may pakalit na yun. Ay, tigis ka rin ba? Hindi ako kinig si Lola Yung point ko doon kasi, yung mga taong inuusig ka, kapag ginagawa mo sila ng tama, pinagmamalaki ka nila. Alam niyo yung magandang pagmalaki? Mas masarap pagmalaki na itong taong to, kahit grabe ang ginawa ko, pinagmamalaki ko to kasi hindi siya kumandin. Alam mo ganun din sa inyo? Kung gusto nyo pagpalain ka ng Lord, ipagmalaki ka ng magulang, i-bless ko sila. Kahit sabi, kasi sa ginagawa mo na yun, lalabot din ang puso nila. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na yung faith evil with evil, wala pong mangyari. Ano sabi sa Bible? Romans chapter 12 verse 21, huwag mo gantihan ng mabuti ng masama ang masama. Sa halip gantihan mo ng mabuti ang masama. So, magulang mo yan. Magulang mo yan. So, kahit ano pong nagawa ng magulang mo, you need to bless them. Kahit sabihin pinabayaan ka, alam mo, ang maganda kay Joseph, ni minsan, hindi si Joseph nag-blame sa mga taong nag-destroy sa kanya. Sabi nga sa nabasa ko, kung gusto mo maging katulad ni Joseph, dapat matuto kang pagpalain yung mga taong nag-destroy sa iyo. Pamilya ni Joseph yun. Magulang ni Joseph, iniwan din siya. Even si Jacob, makita mo, hindi man lang sinabi ni Joseph na, bakit hindi mo ako hinanap? Alam mo nawawala ako, hindi mo ako hinanap. Mga ganun, hindi ko na gumawa ng paraan. Pero wala, makita ko talaga na yung parents nila umawi sila. Kahit lumaki si Joseph na wala yung tatay niya talaga sa kanya, binili-separate talaga yung mga magulang.
Alam mo, ganun din kapatid sa atin. Ako, to be honest, lumaki ako na grabing disiplina, palo, bugbog. Pero hindi ko naisip yung hindi bumawi sa magulang. What if ikaw pa, lumaki ka na spoiled? Lumaki ka na binibigay lahat sa'yo. Alam mo kung gusto mo i-bless ka, simulan mo ngayon. I-bless mo magulang mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi kasi ito about sa ikaw tumatanggap sa pag-ibig sa anak. Alam mo, hindi ito matungkol sa ikaw kung gusto mo humanap ng pag-ibig na nanggagaling sa magulang mo. Dahil ikaw ay nasa Diyos na, wala ka na ng pag-ibig ng Diyos eh. So ikaw na ito na nagbibigay ng pag-ibig sa magulang mo. Amen mo ba? Kasi may feeling ka na, hindi ako mahal ng magulang mo, ay hindi ko sila bibless. Kristyano ka ba? Yan ba yung puno ng pagmamahal ng Lord? Puspos ka ba? Kasi ang puspos, ikaw ang nagbibigay ng pag-ibig. Hindi ka naghahanap ng pag-ibig ng magulang. Mahal ka na ng Diyos. Amen mo ba? Ano sabi na sa Bible? Ang mga walang magulang, kinupukpok ng Diyos. Ano sabi ni David? Iwanan lang ako ng aking mga magulang na Diyos ako maasahan. Di ba? So, it's not about na, ay, ayaw i-bless si magulang kasi hindi sa akin na paramdam na mahal nila ako. Hindi. Patungkol po ito sa iyo. Kung paano ang magbigay ng pag-ibig mo sa kanila kahit hindi ka nakatanggap ng pag-ibig na galing sa kanila. Dahil na kay Kristo ka na, kailangan mo ibigay sa kanila. Amen po ba? Hindi ka na lang kung hindi ka talaga nakatanggap ng pag-ibig ng Lord. Kasi pag nakatanggap ka ng pag-ibig ng Panginoon, actually, hindi yung kaya pantayan ng magulang mo. Ang pag-ibig ng Lord talagang ano yun. Hindi mo mapantayan. Kaya you can give love kahit walang nagmahal sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? So yung point na you need to bless your parents. Amen po ba? Kailangan mo maging pagpapala sa magulang mo. Kailangan mo maging blessing sa kanila. By all means, if you want to bless ka, Lord, pagpalain mo magulang mo. Amen? Sabi na dito, Exodus 21:17, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Alam mo, itong pagmumura na ito speaks about cursing your parents. Siyempre, ano bang kabaliktaran ng blessings? Cursing. Di ba? So, kapag hindi mo binibless ang magulang mo, it means, maybe you are cursing them. Maybe, hindi man sa bibig, pero sa puso mo meron. Alam mo na ka matatago sa Lord. Alam ng Lord kung sa puso at isip mo, meron kang mga curse na sinasabi sa magulang mo. Alam ng Lord na, kasi totoo lang, the abundance of the heart, yun din yung ginagawa mo minsan sa labas. Yun yung reason ba't hindi mo binabes magulang mo kasi may galit ka. May puot ka. Meron kang tinatawag na may insecurities ka. May feeling ka na parang hindi nabigay. Pero alam mo po, yung buhay mo galing yun sa magulang mo, ginamit siya ng Lord. Sapat kayo na reason para i-bless mo sila. Amen mo ba? So, alam mo totoo yun eh. Isa sa reason na ito siguro i-bless mo kasi baka binubukog ka, baka pinapalok ka, baka sinasaktan ka. Pero alam niyo po si Jesus, siya yung pinaka-example na grabe siya sa blessings sa Father in Heaven. Alam mo bakit? Alam ni Jesus, ibabako siya sa cross. Alam niya na masasaktan talaga siya. At kung kaya na tumatawag siya na sabi, Father, why have you forsaken me? Grabe yung pain niya nun. Pero ang sabi niya, not my will but your will be done. In that case, makita mo, blessings talaga. Siya yung example kung ano talaga totoong magulang. Kung ano totoong anak, pagpapala sa magulang. Sumusunod, amen po ba? So, ang example doon, kapatid, na even though the rejection of Father in Heaven, He always choose to something. He always choose to be a blessing. So, ganoon din dapat ikaw. Hindi pwede na hindi mo pagpalain yung magulang mo. Hindi pwede na hindi mo i-bless ang parents mo. Amen po ba? Amen po ba? Sabi na yun, parang hirap. Wala akong magagawa. Wala akong choice. Amen? Kailangan mo pagpalain ng magulang mo kahit gaano pa yung kasama. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Hindi pwede na hindi ka man mag-bless sa parents. Kasi sabi na sa Bible, kung parang ka gumawa, alam mo yung kabautihan mo, hindi naman kailangan pilit yan eh. Ang pagiging mapagbigay, hindi pilit yan. Kaya you need to bless your parents. Amen? That's number one. If you want na pagpalain ka ng Panginoon,
pagpalain mo magulang mo. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, i-bless mo magulang mo. Sige, sabihan mo, kasi ito parang sabi na iba, wala akong magulang. Wala akong magulang. Mga spiritual parents mo, i-bless mo. Hindi puro ikaw nang hingi ng hingi. Amen? Amen mo ba? Alam mo, ako natutunan din, i-bless mo kung siyempre, magulang, parents, i-bless mo yan. Hindi pwedeng ikaw lang tagad ng tanggap. Hindi pwedeng mo ganit ka na magparinig sa leader, kain tayo doon sa doon tayo leader, kain tayo. Baka naman. Ayos. Tinan mo si leader lang pinagpapala, ikaw wala. Alam mo sa network namin dito sa Puerto, tinuruan ko talaga sila na hindi pwedeng ako lang lagi nag-bless. Marunong sila dapat mag-bless. Hindi ko sila unang-una, hindi ko kailangan yung sabi ko sa kanila, unang-una, I don't need yung bigay nyo. I can provide. Pero yung point ko dito, yan kasi yung prinsipyo. Kaya I need to teach you. So sabi ko, if you want to invest ka ng Lord, matuto ka rin mag-bless sa leader mo. Amen mo ba? Tsaka ito rin naman kasi, pag ganun ka, ganun din yung papasa mo sa mga leader mo. Sipin mo, ikaw marunong ka mag-bless sa leader mo. Someday, yung mga leader mo, papasin din ng spirit mo. I-bless ka rin nila. So, yung point ko, hindi ka nag-bless para i-bless ka. Pero point, ganun kasi talaga yun eh. Talagang, pag marunong ka mag-bless sa leader mo, papasok sa kanila ng spirit mo ng pagiging mapag-bless sa leader. So, yung mga leader mo, by all means, i-bless ka rin nila. Diba? Pero hindi ka nag-aangat doon. Ang point lang doon na meron kasing buhay yung tinatanim mo. Amen? Kaya marunong ka dapat mag-bless. Number 2, if you want God's blessing, bless your brothers and sisters in Christ. Yan. Marunong ka dapat mag-bless sa brothers and sisters in Christ. Sabi sa Bible, Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lahat ng tao po lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Malinaw po. Minsan, may mga Kristiyano, alam mo bakit ikaw binibless ng Lord? Grabe ka mag-bless sa mga unbeliever, pero sa mga kapatid mo sa pananampalataya, hindi ka nag-bless. May mga ganong tao na pag mga kasama nila makamundo, shot puno, ako magsagot. Di ba? Kapag mga kasama nila makamundo, gagastos. Ano mo, bigyan akong kilala. Bigyan akong kilala na kapag sa mga nasa unbeliever, grabe gumastos. Pero kapag sa church, palibre. Totoo, may mga ganyan akong kilala yung parang pag sa unbeliever, kala mo one day millionaire. Pero pag sa mga church, kala mo pensyonado, lagi nagpalibre. Pero ang turo ng Bible, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Di ba? Alam mo yung may mga ugali na napakabilis sa kanila i-bless yung mga wala sa Lord. Pero yung mga nasa Lord na kapatid nila, ayaw nila i-bless. Parang may mindset sila na, nasa Lord na nila mo siya, kaya okay na yan. Talagang kaya mo na, nandiyan kasama mo naman ang Panginoon. I-bless na siya ng Lord. May ganun mindset na iba pero hindi po ganun. Amen po ba? Hindi po ganun. Alam mo, na-experience kayo natin, kung i-bless ako ng believer, bibigyan ko. Ang ending, iinom. Bigyan mo ng ganito, maninigarilyo. I-bless ka ng ganito, tapos ang ending, di naman magasimba. Kagastusan mo, pero yung kaluluwa naman, hindi naman nagtanggap sa Lord. Di ba? So, mas maganda, nasabi sa Bible na talagang as a Christian, i-bless mo yung mga tao, alam mo, nagsiserve sa Lord. Pero, hindi ko sinasabi huwag mo i-bless yung mga hindi siserve. What I mean is, kung lamang yung pag-bless mo sa unbeliever, kaysa sa mga kapatid mo sa pananampalataya, may problema sa iyo. May problema sa iyo. Kasi, ibig sabihin, mas gusto mo pang i-feed yung mga tao na ayaw sumamba sa Diyos mo, kaysa sa Diyos na, kaysa doon sa mga taong sumasama sa Diyos mo, mas gusto mo pang mabuhay yung, kasi totoo yun sabihin na gusto mo supportahan yung mga tao kahit ayaw nila sa Lord mo, kaysa sa Lord na taong nagsiserve sa Lord. Diba? Alam mo, yun po yung sabi sa Bible, na kailangan mo i-bless yung brothers and sisters in Christ mo. Amen mo ba? Kailangan mo i-bless. Sabi dito,
1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 8. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit inyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga naging hari na kayo, upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Alam niyo, ito yung sinabi ni Paul sa mga taong sa Bible na nagmamayabang na may pera sila. Pero iniwan nila yung mga kapatid pananampalataya nila sa baba. Alam mo? Kaya nga sabi ni Paul dito na, nagmamalaki na kayo. Kung kayo naghari na, sana naghari din kami. Ang point dito ni Paul na may mga tao sa Bible na piling nila naghahari na sila. Pero sa mata ng Diyos din sila naghahari. Kasi kung totoong naghahari ka, dapat kasama yung mga kapatid mo doon sa pag-out mo. Amen mo ba? Tinan niyo po si Joseph. Di ba inangat siya sa Egypt? Pero yung mga kapatid niya, nung napunta yung mga kapatid niya doon, yung mga kapatid niya kasama. Di ba? Yung mga kapatid talaga ni Joseph sa Bible, talagang ano yun? Talagang hindi niya pinahirapan. Talagang katulad ni Joseph, binigyan niya ng ano, binilas niya. Di ba? So ang point dito na ikaw umangat, yung iba hindi naman umangat. Amen? Alam mo yun, ayaw ng Lord ng ganon. Ayaw ng Lord na gusto mo ikaw lang, tapos yung iba hindi mo sinasama. Ayaw ng Lord ng ganon. Amen mo ba? Ayun yung isa sa sinyalis na may crab mentality ka. Yun yung isa sa sinyalis na, ang tanong, ikaw, tanong kita, pinag-pray mo na ba sa buong buhay mo na pagpalain ng Lord yung iba kaysa sa'yo? Pinag-pray mo na ba sa buong buhay mo na pagpalain ng Lord yung mga handle mo kaysa sa'yo? Pinag-pray mo ba na, Lord, i-bless mo po yung mga kapatid ko sa pananampalataya kahit ihuli mo na ako? Sinabi mo ba yun? Kasi kung hindi ko pinagpapala ng Lord. Pero kung pray mo, Lord, i-bless mo ako. Dapat ako yung una, ha? Ako yung una, Lord. Siyempre, pagod ako eh. Hirap na hirap ako eh. Ako dapat. Tapos, kakain ka, kasyan sila. Alam mo, hindi ganon. Alam mo, sabi sa Bible, kung aangat ka, dapat kasama sila. Amen po ba? Yan yung isang example ng blessing na if you want, kaya nga, ang point ko dito na if you want to bless ka ng Lord, kapag pinagpapala ka ng Lord, dapat tumulong ka sa iba para pagpalain sila. Amen? Amen po ba? Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, mali. Amen? Kaya nga ito yung sinabi ni Paul eh. Sabi ni Paul, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba lahat na sa inyo ibinigay lamang ng Diyos? Kung ngayon, bakit kung ipinagmamayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kasi nagyayabang yung mga servant ng Lord na ito eh. Itong mga ito, nagyayabang sila na kalamin sa kanila na lahat, pero hindi. Sabi dito, alam mo, hindi ka pwedeng mag-celebrate na matagumpay ka kung may mga kasama ka na hindi naman matagumpay. Para sa akin, ang totoong tagumpay, nagtagumpay din kasama mo. Hanggat may naiiwan, alam mo na't may naiiwan kang kasama na tao, hindi ka patatawag na matagumpay. Para sa akin, ang successful, ito yung, hindi lang ito yung success, pati yung mga tao sa paligid mo successful. Yun yung totoong success. Sabi nga, kahit gano'n ka ka-successful, kung wala kang successor, hindi ka pa rin success. Sabi natin, successful ka, okay. Pero kung walang susunod sa'yo, hindi ka pa rin success. Kaya, tanda mo ito kapatid, if you want to bless ka ng Lord, dapat kasama yung mga kasama mo doon. Dapat maging pagpapalang mo sa kanila. Amen? Ito, alam mo, may mga kasama ka na gusto naman talaga nila mag-bless. Mag-bless sila. Yun yung tutukan mo. Pero, meron din naman mga sinabi talaga na gusto mo silang mag-bless pero ayaw nila. Hindi ito patungkol sa mga ayaw. Patungkol ito sa mga kasama mo na gusto rin talaga nila. Ha? Kasi may mga tao naman talaga na kahit anong gusto mong umakyat, yung iba ayaw. Hayaan mo sila kung ayaw nila. Di ba? Kasi ang totoong committed sa Lord, ang totoong gusto talaga maglago sa Lord, gusto talaga yung sumama. By all means, kahit anong ipagawa mo, gagawin niya talaga yan. Pero pag ayaw talaga yan. Ito ay patungkol sa mga taong gusto nilang sumama at sasama talaga sila. Amen? Hindi yung mga taong ayaw. Amen? Yan po yan 2 Corinthians 9:11.
Pasasaganahin na kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Ang kasaganahan para may matulungan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi para makapag-travel. Hindi para makapagkain. Hindi para makapag-asawa. Pasaganahin mo ako, Lord, para makapag-asawa na ako. Ayos. Pasaganahin mo ako para makita ko sa Lord. Maraming masagana naghihiwalay. Diba? Lord, sige, sabi kasi sa church, kailangan may 1 million daw para mag-asawa na. Nagka-asawa ka nga, yung pera naman naubos din. Alam mo yan, ang purpose ko ito mapasaganahin para marami kang matulungan. Hindi tulungan ng sarili, ha? Hindi tulungan ng sarili. Tinutulungan ko naman sarili ko. Ganun na, tulong. Saan ka nakita na matulungin na sarili ang tinutulungan? Pwede ka bang awarded sa school ng best in matulungin pero sarili na tinutulungan mo? Di ba? Bulag lang at sinungaling yung nagsasabi nun. Sabi dito, pasasaganahin na kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So yung purpose, para mas marami mong matulungan at mas maraming magpuri sa Diyos dahil sa tulong mo. Hindi pwede na ikaw lang sige ka, praise God na. Praise God, salamat sa tulong mo. Praise God, salamat sa blessing na to. Praise God. Ikaw, may na-praise God ba sa pamamagitan ng buhay mo? Ha? May na-praise God ba? Praise God, Lord, dahil may na-praise God ba na salamat at ginamit ang buhay mo para ganito ako. O wala, kung ikaw lang sige ka, praise God. Alam niyo po, hindi kayo bless ng Lord kung hindi ka marunong bless sa kapwa mo. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Malinaw. Kung may nakikita ka pa din sa pananampalataya na hirapan, tulungan mo. Diba? At kung ikaw tinutulungan, huwag kang papayag na palagi ka nalang tinutulungan. Kasi ang sabi sa Bible, magtulungan. Hindi ikaw ang tulungan lang. Amen po ba? Kaya sabihin mo katabi mo, tumulong ka. Tumulong ka, brother. Hindi lagi ikaw tinutulungan. Tumulong ka. Dapat magtulungan sa pasanin, hindi pasanin ka. Walang sinabi sa Bible na tulungan ka lang lagi. Magtulungan. Ibig sabihin ba magtulungan? 2, 3. Magtutulungan, hindi ikaw lang. Amen? Kung meron kang mindset na ako lang dapat tulungan, ako lang dapat tulungan, hindi ka patutulungan. Dahil sa Bible na tinutulungan ng Diyos yung mga matulungin. Amen po ba? At sabi nga sa Bible, kung gusto mong matupad ang kautusan ng Diyos, magtulungan kayo. Ibig sabihin, tumulong ka. Amen po ba? Alam mo, iskano sa sarili mo, bakit hindi ako pinagpapala ng Lord? Ay, okay. Hindi ako matulungin. Imbis na makatulong, nagiging kabigatan ako. Gusto ko tanggap lang ako ng tanggap. Alam mo, dapat mag-mindset ka na ganito. Kapag tinulungan ka, huwag kang papayag na hindi ka makabaw. I'm not saying na kasi may mga tao din na minsan na may mindset sila na parang kailangan pag tumulong sila, tinulungan sila, kailangan nila bumawi. May ganun yung mga tao na parang, ayoko tulungan mo kasi kailangan kong bumawi. Pero mali. Dapat ang mindset mo na tatanggapin ko yung tulong mo. Pero hindi mo papasabi sa iba. Pero one day, gusto mo makabawi din. Amen po ba? Yung dapat yung mindset, hindi yung, ayoko magtulong kasi baka hindi ako makabawi. Ibig sabihin, wala ka talaga para bumawi. Ibig sabihin, gusto mo talaga ganyan ka lang. Totoo yun ha. Yung mga tao may mindset minsan na, ayokong tanggap mo yung tulong kasi ayokong baka magkaroon ako ng utang na loob. Ibig sabihin, pag ganun yung sinasabi mo, ibig sabihin mo, wala ka talagang pusong mapagbigay. Wala kang pusong hanggang mag-bless. Pero kung meron kang pusong mag-bless, meron kang naisip na, thank you, natanggapin ko ito. Pero hindi mo sinasabi. Pero one of these days, meron kang gagawin para i-bless siya. Meron kang gusto ko rin siya i-bless. Gusto kong i-bless yun. Ako kasi ganun eh. May ganun ako na pag tinulungan may time dati na ayaw kong tanggapin, pero
may time na tinatanggap ko talaga, pero hindi ko sinasabi na someday, babawi ako. Mga ganun. Kasi minsan pag hindi mo tinatanggap yung blessing nila, may pride ka. May pride ka. Diba? At yung pride yun din yung mababag sa'yo. Tandaan mo yun ha, magtulungan. Napaka-importante po yan. Ikaw dapat tumutulong. Amen? Kung gusto mo i-bless ka ng Lord, bless your brothers and sisters in Christ. Amen? Amen po ba? So yan, number 3. If you want God's blessing, use it for godly kingdom. Gusto mo pagpalain ka ng Lord? Gamitin mo yan sa karya niya. Hindi lahat ng pinagpapala ng Lord, hindi lahat ng nakikita mo mayaman galing sa Lord. Pero ang blessing na galing sa Panginoon, you use it for the godly kingdom. Sabi sa Bible, Lucas chapter 16 verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Upang kung maubos na yon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Malinaw, kung gusto mo i-bless ka ng Lord, gamitin mo sa godly kingdom. Maubos yan! Oo, maubos naman talaga. Actually, kung hindi na naubos yung pera mo, hindi sabi wala ka tinutulungan eh. Pero alam mo, pag ikaw yung tipo ng tao na bless ng bless, dahil din pwede maubos yan. Pero ano eh, bibigyan speaking, wala naman ako nakikita maubusan eh. Sa Bible, lahat, sabi sa Bible, ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang, sapat na at higit pa. Mas pakanta-kanta ka dito, tapos hindi pala sapat, hindi pala higit. Di ba? Di ba? Sabi mo, ikaw ang aking pastol, bubulusan ko pa lang ng laman. Di ba? Kung si Jesus talaga ang pastol mo, sapat at higit. Amen? Pero kung dumating man yung time na maubusan ka, may pag-asa. Anong ang pag-asa dito? Mayroon kang tahanan sa langit na hindi maubos. Amen? Amen po ba? Ayun yung point na, kung gusto mo i-bless ka ng Lord, tingnan mo puso mo. For godly kingdom ba yan? Or para mabuhay ka? For godly kingdom ba yan? O para sa'yo lang? Alam mo yun, ako kasi before nagtatrabaho ako para sa Lord. Talagang alam ng Lord to. Nag-work ako before, hindi para sa sahod. Nag-work ako para may mapakain ako sa network namin, para may mabigay ako tax offering ko, para meron akong savings, para in case of emergency na may need yung family ko, may mabibigay ako. At syempre, para hindi gastos sa oras. Kasi nasasayangan ako sa oras dati na maglalakad ako, mag-follow up. Ano ko, doon ko naintindihan na time is gold. Na kaysa maglalakad ako papunta sa follow-up ng mga 30 minutes to 1 hour, mag-commit na lang ako. Mag-commit na lang ako ng 10 piso. Diba? Ang 10 kayang kitain ng... Sa isang oras, hindi lang 10 ang kaya mong kitain. Doon ko naintindihan na time is gold. Diba? Maglalakad ka ng 2 hours, mag-follow up, magbalikan ka, mag-commit ka na lang. Marami ka pang na-follow up. Alam mo yun? Kaya sabi ko, tatrabaho ko, kung maging lalakad ako. Yung tipong, kung dito ka, magpunta ka ng, punta ka ng araw na iwan, yung Orduha, maglakad ka, doon natin. Baka pagdating doon yung follow-up mo, wala na. Paano kung may papatanggapin ka, mamamatay na? Wait lang, naglalakad ako bro ha, mag-intercede ka muna, hindi mo na mamatayan. Wala pa ako eh. Kung nag-commit ka sana, napatanggap mo pa. Di ba? Yun yung purpose batang ng trabaho. Para may mapakain ako sa network namin, para may mabigay ako sa Lord, para may maipon ako kahit 500 every cut-off, para in case of kailangan na may mabibigay ako. Tapos, para siyempre, meron akong pamasahe, may panggastos ako araw-araw. For godly kingdom, hindi yung sabi na magtatrabaho ako para may pangkain ako, may pangbili ako ng mamahaling damit na gusto ko, para meron akong pang passion, may pang ko sa sasakyan ko, makabili ako ng NMAX, wow! Makabili ako kotse, magtatrabaho ako para green flag ako sa mga babae, sa lalaki, kasi working. Ganun ba yun? Hindi naman yung godly kingdom. Hindi ganon. Amen po ba? Amen po ba? Ang godly kingdom, alam mo ang godly kingdom? Soul winning. Yun lang naman ang reason bakit katawang tao ang Lord eh.
At sabi sa Bible, di ba, sa topic natin before, yun ang nagpapasaya sa Panginoon. Kapag may isang kaluluwang tumanggap sa Panginoon, libo-libo ang inatutuwa sa langit. So kung nagtatrabaho ka for the sake of yourself, for hindi pang kingdom, walang purpose yun. Hindi kayo bless ng Lord. Alam naman yung puso mo eh. Alam naman yung motibo mo eh. Hindi po ganun ang godly kingdom. Amen po ba? Sabi sa Bible, Pawika 11:24, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom na ang mga kamay. Yan. Alam mo, maraming tao gusto nila i-bless, pero ayaw nilang makinig sa formula paano i-bless. Gusto mo i-bless ka ng Lord. Gusto mo masagot. Alam mo, gusto mo masagot pala ang kahirapan, pero ayaw mo makinig sa formula. May formula ang binagit ng Diyos eh. Pero formula ang gamitin mo lang. Ano sabi ng Lord? Magbigay ka. Amen mo ba? Yeah. Gusto mo i-bless ka pero hindi ka giver. Ano sabi sa Bible? God's love, a cheerful giver. Amen? Malinaw po eh. Ano yan? Gusto mo yaman? Magbigay ka. Kasi alam mo, ang taong mayaman na hindi mapagbigay, hindi siya matatawag na mayaman. Alam mo ang tawag doon? Selfish, greedy. Ang tawag doon, lovers of money. Amen po ba? Hindi ko matatawag. Ang totoong mayaman, giver. Amen? Hindi matatawag na mayaman sa harapan ng Diyos ang hindi giver. Sa magbihin, nasasanay ka na si leader mo lagi nagpapakain sa iyo. Pag celebrate nyo, lagi mo may pagkain. Si leader lagi sumasagot. Si leader mo wala ng pera. Si leader mo ubos na. Ikaw puro lang, biscuit, may pagkain. Si leader mo naghihirap. Si leader mo pagod. Si leader mo ano ito. Hindi ko na mag-bless. Ngayon, kung hindi kayang gawin ng leader mo, ako sasabi sa iyo, i-bless mo ang leader mo. Bumastos ka for godly kingdom. Hindi lahat si leader. Amen po ba? Amen. May mga handle ka. Ang magpapamasahe, si leader mo ba? Aroy! Kunwari, ako, may handle ako. Pinamasayan ko yung handle ko buong isang taon. Tapos may handle sila, ako rin magpamasahe. Kunin mo na lang ako, Lord. Hindi pala ako nag-alaga ng disipulo. Ang disipulo, hindi ganun. Dati sabi ko sa network namin, kung papamasahin kita palagi, yung mga handin mo ako rin pamasahe, sa handin mo ako rin pamasahe, ilang libong papamasahin ko. Ano ang pera dinudumi? Hindi. Amen? Sinabi ko na sa mga handin ko, hindi ako pinamasahin ng leader ko kahit noon. At hindi ako pumunta ng church. Alam mo, hindi ako pinamasahin ng leader ko. Kasi ako pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Amen po ba? Isipin mo yun may handle mo 12, si leader mo magpamasahe, si leader mo 12 din na handle. Saan ang disipulo doon? Disipulo ba talagang tawag dyan? Ang disipulo, hindi lang lagi tinutulungan, sa mismo tumutulong. Amen? Amen po ba? Hindi mo naisip yun? Maybe that's the reason bakit hindi ka rin binibigyan panahon ng mga leaders. Kasi nga, hindi ka marunong mag-provide. Hindi mo naiintindihan kung ano the kingdom. Hindi ito sinasabi na alam nyo, hindi kailangan magkaroon ka bago ka muna maggasto sa godly kingdom. Nung start ako sa Lord, kahit maliit lang po yung meron ako, for godly kingdom yun. Hindi yun kunwari may 50 pesos ako dati, Lord, itong 50 na to, iwalay ko lang tithes and offering ko, yung 40, pakain ko sa handle ko. Kahit zero balance ako, okay lang. Lalakad ako pa uwi. Hindi yun yung sabi na, wala na ako papakain sa mga handle ko, Lord. Sige, mag-commit na lang ako. Hindi. Alam mo kasi, tinitin mo kasi dito ng Lord yung mapagkakatiwalaan ka niya sa maliit. Amen. Totoo yun. Hindi ito sabi na, dati kasi naalala ko, may time pa ngayon dati na, ito totoo to. May time dati na meron akong 60 pesos lang sa pera ko. Tapos 60 na lang, naiwalay ko ng tithes and offering ko. College ako noon. Yun yung mga time na pinalayas ako sa bahay ng lola ko. Lola ko nagpalayas sa akin. Pinalayas ako dati sa bahay. Sabi niya pa sa akin dati, apo ba kita?
Hindi kita apo. Sabi ko kay Lola, kung hindi naman ako apo, apo ako ni Lolo. Siyempre, ano din ako eh. Wala sabi ko, hanggang hindi mo ako apo, bahay ko ni Lolo, apo niya ako, dito ako. Yun ako dati. Pero ano yan, sinasabi ko yun na na masaya. Parang gusto ko lang sa mga inisin dati. Pero wala akong galit. Parang gusto ko lang basagin yung mga maling argumento ba. Kasi, kaya hindi ko tinitingnan si Lola na Lola, tinitingnan ko yung kaaway yung gumagapo sa kanya. So, ito yung dati pinalayas ako sa bahay. Tapos 16 na lang yung pera ko. Tapos merong sinabi sa akin ng Lord na i-bless mo yung tatay mo. Yung tatay niya yung pastor ko spiritual. Sabi ko, kasi nag-usap-usap yung mga kasama ko primary. Punta tayo ng pastor, bilhin natin sila pagkain, bless natin sila. So yung ipaborito kasi ng pastor namin yung inihaw. Inihaw na isda, mga seafoods, tahong, lato, yan. Sabi ko, ano yung binay 60 pesos ko? Sabi ko, sige kuya, sama ako. Sabi ko, sige, wala akong pera, 60 na lang pera ko. Ito na lang. Ano pa lang yun? Parang mga Tuesday pa lang. Pasukan namin, Lunes ang Sabado. College ako nun Sabi ko, wala akong pera, pero 60 ako. Pero sama ako, sige. Sabi ko, ano pa lang gagawin ko? Ibibili ko na lang ng prutas. Binili ko ng 60 ng apple. Muro pa yung prutas natin, orange. Tapos sabi ko, ako ang magluto ng mga pinambili nyo. So ako nagluto ng taho, ako nagluto ng sinigang, ako lahat. Para kay pastor. Kasi gusto ko i-bless ang pastor ko. Kahit pagbili ko 60 promise, 0 na ako nun. Pero pagdating kinabukasan niya, nagtawag, nagbigay sa 600. Di ba? Sabi ko talaga, Lord, grabe, times 10. 60 times 10. Totoo. Promise, hindi ko makakalimutan yun. Then time na yun, yung pastor ko doon pa natin sa Lasso Clinic sa Malbar. Totoo, kasi nga, for God, yun sa Bible, yung prinsipyo doon ng, yung Shulamite woman, yung babaeng last jar, tapos yung harina, tsaka yung langis, kaunti na lang. Pero sabi ni Elisha, ibigay mo sa akin yan. Ni Elisha, ibigay mo sa akin yan. Kaapaw yan. Binigay niya talaga. Sabi niya, maaari na kami mamamatay kapag naubos ko, pero binigay niya pa rin kahit mamamatay siya. Umaapaw. Yung point ko din, kapatid, na kung makikita ng Lord na may puso kong gano'n, nung kahit ubos na ubos ka na, pero you give it for the godly kingdom, doon kayo i-bless ng Lord. Pero kung ikaw yung tao na parang sigurista ka, yung tipong, mawawala na ako, mamamatay na ako, pag wala ko, hindi ko ibibigay, hindi talaga magkakaroon. Wala akong makikita sa Bible na namatay ng inubos sila lahat sa Lord. Wala. Maraming mga tao yun. Pag mga business, like for example, pag may mga networking, mag-in ka ng 10,000, bigay. 700,000, bigay. Pero pag sa Lord, per godly kingdom, ayaw gumastos. Ayaw. Hindi ka talaga i-bless ng Lord kapag gano'n. Alam niyo po, ito ay talagang isa ako sa magpapadotoo na naranasan ko po yun na nag-start, alam niyo, sa araw nag-start tayo dito walang-wala. Zero balance. May time na kahit may magbibigay sa iyo ng pagkain, ibibigay mo pa yun sa iba. May mindset pa ako dati na, Lord, kung ako kaya kong tiisin to, sila mo lang papayagan. Alam mo, totoo dati, nung time na nag-start ako sa church, sinabi ko sa Lord, huwag mo papayagan magutuman yung pamilya ko. Sila mama, mga kapatid ko, wag. Ako kaya ko pa. May fasting naman, hindi fasting Pero sila mo mababayaan. Kasi sabi ko, Lord, mag-respond ako sa calling mo. Pero sinabi ko rin sa Panginoon na, pero hindi ko naman sinasabi, Lord, na wag mo na pag nagutuman sila, mag-aalis ako. Ang point ko lang dito, Lord, na may sinabi ka, Acts 16:31. Mag-serve ako at ang sambay ko ng ligtas, kung sino mababayaan. Pero yung point doon, meron ka dapat ganong heart, yung sacrificial ka, yung kahit maubusan ka, gagawin mo pa rin para natin sa Lord. Kasi alam mo, pag nahipo mo, Lord, sa faith na gano'n na meron ka, i-bless ka talaga ng Lord. Gustong makita ng Lord yung puso mo na kahit walang-wala ka na, basta para sa kingdom niya, gagawin mo yun. Amen mo ba? Gusto mong ipagpalain, pay the price. Pay the price. Amen? Kasi yung time na walang-wala ako, hindi ko naman naramdaman nagpakulang ako. Mang time na ubos ako, yung parang inubos ko lahat sa kingdom ng Lord, hindi ko naramdaman na ubos ako kasi may mga taong ginagamit ng Lord para i-bless ka. Hindi ka mapabayaan ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, Matthew chapter 19, verse 16 and 22-23.
May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ng binata sapagkat siya'y napakalayan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kanyang. So makita mo, inutusan siya ng Lord, ibenta mo ng kaharian mo, ay yung kayamanan lahat na meron ka para bigay sa mahirap. Pero hindi niya ginawa. Doon mo makikita na hindi niya naiintindihan na kapag ginawa mo, masigit kayo matatanggap mo. Hindi niya naiintindihan eh. Samantala sa Bible, dalawang pinakamayaman na nabasa ko. Ito, pati si Zacchaeus. Sabi sa Bible, si Zacchaeus sobrang napakayaman din. Pero sa Zacchaeus, hindi siya sinabihan ng Lord. Nagpusa siya. Sabi niya, I will give half of my wealth to the poor. At kung meron akong mga daya, 4 na beses ko itong ibabalik. At ang natanggap ni Zacchaeus, higit pa sa kayamanan. Amen po ba? Yes. Now, kung hindi mo kaya ibigay yung mga kayamanan mo for God the kingdom, hindi mo talaga matatagpuan yung totoong kayamanan. Amen po ba? Yes. Ano mo, nakaranasan mo na ba na ibigay lahat ng mayroon ka at sinulahan ng bulsa mo dahil nagbigay ka? Kung hindi pa, hindi ka mapapalayan ng Lord. Pero kung naranasan mo na Lord, last na to, pero bibigay ko to para sa kingdom mo. Whether, sabihin natin, pwedeng ibibigay mo sa church, pwedeng last na to Lord yung pera ko, pero bibigay ko to sa tao. Pwedeng, kung anong sinabi ng Holy Spirit sa'yo. Kasi darating ka talaga sa test na gano'n. Walang shortcut. Darating ka sa time na test na ikaw lang ang nakakaalam na last money na lang mayroon ka. Yun na lang talaga. Pero after that, you give it to God. At pag nakita ng Lord yun, doon mo nahipo ang Panginoon. At yun yung susi, karibas ka ng Lord. Diba? Kasi aanin mo naman yung napakayaman mo. Pero kapag sinabihan ka ng Lord na gawin yan for God, hindi mo kaya. Yun kasi yung dito sa lalaking mayaman eh. Napakayaman niya. Pero nang inutusan siya ng Lord ng isang bagay, hindi niya kaya. Ibig sabihin, mayaman siya sa mundo pero sa Lord hindi. Kaya hindi ka pagpabalahin ng Lord Panginoon. Amen po ba? Lucas 12:21, ganyan ang sasapitin ng sino mo nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya tatandaan ko kapatid na ito yung nakalagay sa Bible sa lalaking mayaman, yung nagplano-plano na kapasira ko to, gagawin ko to. Kasabi na hangal, bukas kukunin din kita. Bakit? Puro sarili yung plano. Alam mo, ikaw kung may plano ka puro sa sarili mo, hindi yan nasusi para pagpalain ka ng Lord. Ang gusto mong pagpalain ng Lord, huwag ka magplano sa sarili mo. Magplano ka for God the kingdom. Kapag nagpaplano ka for God the kingdom, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi ikaw ang, alam mo si David, saan ka nakita sa Bible na nagplano si David sa sarili niya? Saan ka nakita sa Bible na nagsabi si David na Panginoon, unahin ko muna sarili ko bago templo mo. Wala. Wala. Kung nagplano si David para sa sarili niya, hindi sana niya kinalaban si Goliath. Siyempre, mamamatay ka doon. Bakit ko? Bakit ko ba ang buhay ko? Ba't ko kalabanin si Goliath? Wala si David plano sa sarili niya. Ang plano niya for godly kingdom. Ano sabi niya? Sino ba tong pagano na hinahabol ng kubusang datahan ni Diyos? Diba? Ano ba yung tira ni David? Sabi niya, Panginoon, gusto kong itayo ang templo. Wala si David inisip sa sarili niya. Actually, si David ay isa talaga sa example na type of Christ. Si Christ, hindi niya rin inisip yung sarili niya. Ang inisip niya, paano ang kingdom ng Lord? Amen po ba? Kingdom ng Lord. So if you want to bless ka ng Lord, kingdom ng Lord dapat ang isipin mo. Hindi madali, pero kailangan mong gawin. Yung iba kasi, inisip nila na may mga taong naisip na,
Sabi kasi sa church, puro kingdom, kingdom. Alam mo, hindi mo naintindihan. Kapag si Lord ang inuna mo, kapag kingdom ang inuna mo, hindi niya pababayaan. Di ba sabi nga sa Bible, kung ang mga ibon nga, ang mga kakain, ang mga damo nga tumutubo, ikaw pa kaya ang anak ng Diyos? Kung uunahin mo lang talaga ang kingdom ng Lord, hindi ka niya ihuhuli. Saan ka nakakita na, kunwari sa totoong kingdom, in reality, kapag may hari, nakita ka niya na grabe ka magtrabaho for the kingdom, hindi ka mababayaan ng hari. Di ba? Kung grabe mo ka loyal sa kingdom, kunwari sa ibang bansa, kung grabe ka ka-faithful sa hari mo, grabe ka kasipag, grabe ka ka-loyal, hindi ka mababayaan ng hari. Ikikip ka niya. Ibibigyan niya talaga lahat para mabuhay ka. Ganun din pag naglingkod ka sa hari ng mga hari. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung gusto mo i-bless ka ng Lord, use it for the godly kingdom. Hebrews 7:7. Hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang pinabasbasan. So, in other translation, ibig sabihin po nito ay higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, kung gusto mo pagpalain ng Lord, use it for godly kingdom. Alam mo, ito lang yung napatunayan ko. Kung hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo, mahirap para sa iyo gumastos at gumamit sa kingdom ng Lord. Pero pag kilala mo ang Diyos, puspos ka, hindi mahirap. Hindi mahirap gawin lahat para sa Diyos. Totoo po yan. Kilala mo ang Diyos mo eh. Di ba? Yun lang yung sinasabi ko eh. Kung sa magulang mga physical na nakikita mo, hindi mo na kaya, sa Diyos pa kaya hindi nakikita. Sabi sa Bible, ang hindi mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, paano, kung hindi ka pa dito mapagkatiwalaan, paano pa sa mga bagay na higit pa? Kung sa bagay pa lang nakikita, hindi ka naman mag-bless, sa godly kingdom pa kaya hindi nakikita. Kaya katanda mo yung kapatid. Isa yan. Next. Ito, mahirap to. If you want God's blessing, bless your enemies. Mahirap to. Lord, parang hindi na ako papapalain talaga. Hindi ko kaya. Hindi kaya pag wala kang Diyos. Hindi kaya. Pero pag may Diyos ka, kayang i-bless ang kaaway. Amen po ba? Amen po ba? Ako promise, naranasan ko magbili ng regalo para ibigay sa mga naninira sa akin. Naranasan ko yan. Mag-order para bigyan ko yung mga naninira sa akin. Pakainin mo mismo naninira sa'yo. Kaya yan. Isa kayo sa motor yung taong siniraan ka online, ihatid. Kaya yan! Amen po ba? Amen! Kung hindi mo kaya, hindi ka mapapalain ng Lord. I-bless mo ang kaaway mo. Amen po ba? Sa bagay, kung hindi mo kaaway, hindi mo kaya i-bless, kaaway mo kaya. Di ba? Pero wala kang magagawa. Ang Bible ay klaro. Pagpalain mo ang kaaway mo. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Lucas 6:27-28. Subalit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig, mahalin niyo ang mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang sumusumpa sa inyo. Yung iba, pag sinumpa, gantihan talaga eh. Talagang pag sinumpa, same to you. Ganun talaga. Wala mang salita ito, pero sa isip nila, mas malala ang sabi mo. Sabi dito, pagpalain niyo sumasampa sa inyo at ipanalangin ang mga naabi sa inyo. Amen po ba? Sabi ng iba, ang hirap naman. Ganun talaga. Gusto mo maging Kristiyano, pay the price. Amen po ba? Kung gusto mo i-bless ka rin, pagpalain mo kaaway mo. Naranasan ko po yun, magbili ng regalo sa kaaway ko, magbigay ng mga regalo sa mga naninira sa'yo, pakainin harapan yung mga alam mong naninira sa harapan mo. Di ba? Alam mo yun, naranasan ko yan, yung tipong yung may nakita akong nanira sa akin sa online, nakita ko naglalakad, hinatid ko. Pero saan kahatid kita? Yung ganun ba? Naranasan ko yun. Sabi ko nga, kahit kay lola ko, di ba dati, away kami talaga, pinapakain mo siya.
Yun kasi talaga. Hindi ko yung kaya. Kung nagagawa ko yun, hindi ako yung si Lord yun. Kasi kung ako yun, ako. Away talaga to. Laban talaga to. Talagang baka may pumasok sa yung iba. Di ba? Pero pag post-post ka, yun talaga. Pagpalain mo yung umaaway sa'yo. Hindi lang gano'n ha. Madaling magpanggap na mag-bless ka sa kaaway. Pero ang tanong sa likod ba nun, pinagpipray mo sila. Pinagpray mo na ba ang kaaway mo? Pinag-bless sila ng Lord? O hindi? Ikaw yung tipo ng tao na, pagpipray. Naway niya ako. Pinagpray mo na ba ang kaaway mo? Na Lord? Ako, nagawa ko na yan. Hindi mo may up until now, hindi pa din hindi may pag-pray. Kasi, unang-una, our enemies is not flesh and blood. So, walang rason hindi may pag-pray sila. Kasi biktima lang din sila ng kaaway. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, napakadaling mag-bless sa kaaway kapag alam mo na yung kaaway mo hindi tao, kundi espiritu. Pero kung hindi mo naiintindihan ng Bible, mahirap sa iyo i-bless ang kaaway. Ang taong spiritual, kaya i-bless ang kaaway niya. Pero ang taong karnal, taong makamundo, laman, hindi mo kaya yun. Kasi nga, hindi ka spiritual eh. And your enemy is not, yung sa iyo, ang enemy mo, flesh and blood talaga. Sapakan talaga, dugugan. Pero ang totoong Kristyano, our enemies is not flesh and blood. Kaya, pag may mga kaaway ka, hindi ka kaaway. Ang kaaway ko yung demonyo sa'yo. Kaya i-bless pa rin kita. Amen mo ba? At kung lumapit man sila sa'yo, hindi ikaw yung tipo ng tao na, ay hindi. Hindi ko na kung patawad talaga. Hindi. You need to bless your enemy. Kung gusto mo pagpalain ng Lord, pagpalain mo kaaway mo. Amen? Challenge kita ngayon. Kung may kaaway ka, i-bless mo. Amen? Sabihan mo katabi mo, bless mo kaaway mo. Ang hirap, sabi ng iba, ang hirap. I-bless mo kaaway mo. Sabay yung katabi mo pala yung kaaway mo, no? Kaya, yung katabi mo, kaya pala hindi ka nakakalimun, ha? Sabi sa Bible, Roma chapter 12 verse 14, idalangin ninyo ang mag-usap sa inyo. Idalangin ninyo sila at magsumpain. Bless niyo po ang kaaway niyo. Amen? Amen! Mahirap yan pag nasa mundo ka. Pero kapag nasa Diyos ka, walang mahirap. Amen? Amen! Kawikaan 25:21-22, kapag nagugutom ang inyong kaaway, anong dapat gawin? Pagutuman? Wala! Kapag nagutom ang kaaway, pagutuman lalo? Sabi sa Bible, pakainin mo at painumin kung siya'y nanguhaw. Ikaw naman, pag nagutom ang kaaway mo, deserve. Sabi mo, deserve. Nagutom ka? Deserve. Di mo alam, bumabanda na pala sa'yo. Nagugutuman ka na rin. Sabi dito, kapag nagugutom mo yung kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nanguhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Ayaw mo mag-focus ka sa kahihiyan, ha? Baka mamaya ang gusto mong gawin, sige, para mapahiyak to. Hindi. Ang point lang doon na, syempre, totoo ha. Kunwari, ako may kaaway. Bilis ako ng kaaway ko. Syempre, may hiya ako sa kaaway ko. In a sense na, grabe yung kaaway ko. Talagang kaaway ko, pero binilis siya pa rin ako. Kaya naman. Yun yung ibig sabihin ng kahihiyan na yun. Amen? At ang maganda doon, i-bless ka pa ng Lord. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na pag may kaaway ka na gutuman, nakita mo, gutuman, hindi mo pinakain, deserve. Lalo mo lang dinagdagan yung galit ka sa'yo. Sabihin ka na ng kaaway, wala to. Pag ako nagkaroon, ano talaga to? Pag ikaw nagutuman, yan ka talaga sa akin din. Lalo lang pinatunayan mo na kaaway talaga kita. Di ba? Pero yung sabi sa Bible, gusto mo ng gantimpala, pakainin mo, kaaway mo. Amen? Kaya sa mga galit sa akin, nagugutom ako. Galit kayo sa akin, nagugutom ako. Sabi ganun. Maganda din pala siyang gawin. Kung may mga galit, pakainin mo ako.
Di ba? Pagpalain naman ng Lord. Yung iba naghanap ng kaway. Di ba? Hindi Sabi sa Bible, Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ng kasalanan pa. Sipin niyo po, even Christ. Alam niyo, nakaraan niya sabi, si Judas mismo, alam ng Lord yung pagkakanulo siya ni Judas. Pero ginawa ng Lord, pinakain niya yung magkakanulo sa kanya. Grabe, no? Pinakain niya yung magkakanulo. Alam niya, hindi tayo Diyos, pero si Jesus Diyos siya. Alam niya. Tayo hindi mo pa alam kung sino eh. Pero siya alam na alam niya. Pero pinakain niya. Diba? Pinakain niya. At hindi lang si Judas ang example doon, tayo din. Makasalanan tayo lahat na namatay siya para sa atin. Dati lahat tayo kalaban ng Diyos. Tayo sa gusto mo, yung iba sa inyo, minumura ang Diyos. Yung iba sa inyo, talagang ayaw sa ako, to be honest, persecutor ako dati ng Diyos. May persecute ko magulang ko, mga kapatid ko, ba't sila nagpapatutog ng Kristonso? In that way, persecutor ako ng Lord. Di ba? Pero, isipin mo, naging kaaway ako ng Diyos, pero, grabe, namatay siya para sa atin. So, ngayon naging Kristyano ka na, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Kung nasa iyo talaga ang Espiritu ng Diyos, kaya mo rin gawin na ginawa ng Lord. Amen mo ba? Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Nagpalabunatan ang mga kawal, hindi na ito kasama. Pero sa verse 34, sinabi po ito ni Jesus nung kanya pinapako siya. Habang pinapako siya, pinagpipray niya, parinig mo ako sa kanya. Yun yung ibig sabihin na bless your enemies. Diba? Grabe, no? Sinaktan, pinako, grabe. Alam mo ganun, gusto mo i-bless ka ng Lord, pagpalaan mo kaaway. Amen mo ba? Amen mo ba? Sino kaaway mo? Kapatid mo, kuya mo, ate mo? Sino ba? Magulang mo, ka-church mo, pagpalain mo. Amen mo ba? Kung wala kang kaaway, at hindi ka pinagpapala, marami isa sa mga nabanggit ang kulang. Amen? Kaya if you want to bless ka, bless your enemies. Amen? So, isa-isahin natin ulit ha. Bless your parents, bless your brothers and sisters in Christ. Use it for the kingdom of God. Number 4, bless your enemies. Number 5, if you want God's blessing, give to God what is right to Him. Amen po ba? Ito ang isa sa talagang hindi ko natuturo ito palagi, pero gusto ko siyang i-emphasize na paulit-ulit ibigay mo sa Lord ang dapat sa Kanya. Amen. Amen po ba? Give, sabi sa Bible, Malachi chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi po kayo sabi na ay pag di ako nagbigay sa church. Hindi, ang point dito kasi hindi siya ng Lord. If gusto mo talaga invest ka, ibigay mo kahit sinapin mo sa Lord. Amen po ba? Hindi ito, mo dito sa church, magbigay ka man o hindi, no problem. Kasi si Lord naman mag-provide sa church niya. Amen po ba? At I believe, ako naniniwala, kasi ako may prayer ako, ang prayer ko, hindi, ano mo ito prayer ko? Hindi ko pinag-pray na gamitin ka ng Lord para pagpalain ng church. Ang pinag-pray ko sa Lord, gamitin niya ako para pagpalain ng church. Amen. Bakit ko may mapasa sa inyo kung pwede naman akong gamitin? Amen po ba? Bakit ko masasabihin sa Lord na, Lord, gamitin mo si para pagpalain? Hindi. Bakit ko pa ipapasa sa iba kung pwede naman, Lord, kung wala akong gagamitin ibang tao, ako mismo gamitin ng daluyan. Amen. Bakit? Si David, saan mo nagpatayo ng templo ng Diyos? Sa Bible, kasi may si David, siya mo nang nag-ipon para ipatayo ang templo ng Diyos ng buo. Siya mo nang kumawasa naman sa Bible, si Solomon ang nagpatayo, pero si David lahat nag-ipon. Si David lahat nag-asikaso, architect, construction, lahat kinausap ko ng engineer. David lang. Amen? So the point is, kung gusto mo rin i-bless ka ng Lord, ibigay mo sa Lord sa Kanya.
Bakit ito tinuturo? Alam niyo po, bihira ako mag-check ng giving sa church, pero every time I check the giving ng church, out of ilan kayo, minsan ang giver ilan? 17, 16, ilan kayo dito lahat. Pero hindi ko sinasabi parang dito, pero yun kasi talagang dapat. Minsan, out of 60 people, ang nagbibigay 20, 70, ibig sabihin 40 ang hindi. Di ba? So, yun yung point na if you want na invest ka nun, kasi ito personal testimony ko to. Talagang simula naging Kristyano ako, 2015 up until now, I give my tithes and offering to God. Promise, tamaan po ako ng kidlat, alam ko ng Lord, hindi ko binawasan ng tithes and offering ko. Kahit nung time na ulcer na ako, nagutuman ako, ang tithes and offering ko talaga yan. Tumating po nga sa point na kahit mama ko, mga kapatid ko, sinabihan ko talaga si mama, sabi ko, Ma, di ba sinabi ko naman isa niyo dati, na sinabihan ko kay mama ko na, Ma, kung yung pera mo na pambibigay mo sa Lord, gagastusin mo para sa akin, para sa amin, wow! Unahin mo ang Lord kasi sa amin. Sabi ko sa mama ko, hindi pwedeng magkasala ka dahil sa akin. Sabi ko, mabubuhay kami, si Lord ang nagbibigay ng hininga. Talagang kahit ngayon, may time yung mga magulang ko, sabi ko, Ma, hindi mo talaga sa Lord, hindi pwedeng hindi mo yan. Even sa akin, even sa mga kapatid ko, even some of you here, talagang I always think sa ibigay mo dapat sa Lord. Amen po ba? Kasi yan naman yung sabi, ibigay mo ng buong buo upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako. Sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit. Subuk, si Lord times na nag-challenge. Alam mo yung tipo na, siyempre si Lord hindi niya pwedeng hindi nila pwedeng ipahin ang sarili niya. Hindi nila pwedeng ilagay ang sarili niya. Siya na nagsabi, subukin mo siya. Subukin mo siya. So, if nag-give ka na dahil sinapanin mo sa Panginoon, if you give to God, what is to God? Ibibigyan niyo tayo ng dapat. Wala akong nakitang title na naghirap. Promise, kung meron akong nakitang title o giver na naghirap, ito yung mga nagtatides na hindi totoo. Kasi ang totoong title, biblically speaking, hindi naghihirap. Amen po ba? Kahit sa church, wala akong makikitang narinig ng mga taong tatides ng tama na naghihirap. Kasi una-una ang pagtatides, hindi siya pagbibigay sa Diyos lang para magkaroon. Ginagawa ko to parang, hindi to wala niya ako, hindi ako nagtatides para i-bless ako ng Lord. Nagtatides ako kasi sa Lord talaga yun. So, nagtatides ako hindi dahil, Lord, hindi ako nagtatides para sabihin na, Lord, sabi mo sa Bible, bubuhos mo masala ng pagpapala para kaya magtatides ako, hindi. Nagtatides ako kasi, iba yung motibo para matugunan ang kailangan matugunan. Alam mo yun, para sa akin yung pagtatides, hindi siya para mag-bless ako. Kulang pa kayo sa buhay na wala kang gana binigay ng Lord. Amen po ba? Amen. Tsaka tatandaan ka, you can give without loving, but you cannot love without giving. Alam mo, in relationship, hindi pwedeng ikaw lang tumatanggap. Hindi pwede. Kunwari sa relationship, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan naman kami magbigay. Amen? At saka ito pa, out of 100% na meron ka, ilang percent lang ang sa Lord doon. Kung yung percent na maliit, di mo kaya ibigay, buhay mo pa, sinungalingan. Sinungalingan mo talaga. Tantanan mo ako sa kasinungalingan mo. Pasabi-sabi ka pa, oh, you my right, Lord. Sinungaling ka. Mag-repent ka mamaya. Amen po ba? Amen. Sinungaling talaga. Galing mo sabi na, Lord, I offer my Sabi na lang, pag-ibig o ikakagad. Tingin nyo, saan galing yung mga pinapambili natin dito sa church? Dahil nabili tayong bagong electric fan yung dalawa kasi mga nakarang pawis na kayo ngayon, magsawa kayo dyan. Saan yan? Sa giving. Magkano ng isang fan? 2,100. Nasaan yan? Almost 5K dalawa. Nabili tayong camera nakaraan, 22,000. Saan yan galing? Sa giving. Saan yan galing? Ano yan? Di ba? Saan galing yung lahat yan? Sa giving. Lahat ng ito, saan nakikita? Magabili pa tayo sa mga instrument. Lahat yan sa giving. Patahanin ng Lord. At hindi lang tayo
basta gumagastos ha. Nag-iipon tayo. Kasi ang desire natin, hindi habang buhay magagamit tayo ng iba. Dapat meron tayong church sa sarili. Hindi yun ang desire ko. Ang desire ko talaga, Lord, magkaroon ng sariling lupa ang church, magkaroon tayo ng sariling church. Para someday, malayang gumamit lahat. Amen? Yung desire. So, hindi lang tayo gastos ng gastos. Kung kayo sanay gumastos, ang Lord tuturuan tayo mag-ipon. So, nag-iipon tayo. At ang kailangan natin, hindi 100,000, millions. Kanong lupa? May makita ka ba lupa na 1,000? Pasok! Sige, diyan ka mag-church sa pasok. Gusto mo. Taka makita ng bahay pa lang, mahal na ngayon. Alam mo, for example, yung store doon sa church, yung store doon sa may NIS, yung pagpagawa ng 38,000, at ganun lang kaliit sa wallet. Paano na lang kung church talaga na maganda? Tingin mo, makapakayo ng 20 pesos? Ha? Tingin mo, makapakayo ng 30? Ano yung itataas mo? Pagka times 5,000? Ano kasi Jesus? Tapos yung iba sasabihin mo, you are concerned sa church? Alam mo, hindi ganon. Hindi madali. Alam mo mga nasa finance team paano nagsimula ang church dati? Paano nagsimula? Paano nagtinda? Nagtiis talaga? Walang ganito, walang ganyan. Up until now, alam naman nasa finance team na paano mag-control na hindi pwede, hindi muna, ito dapat muna. Diba? At kung may mga ginagastos tayo sa finance, more on pagkain kasama ang mga tao sa church. Hindi ako mahilang kung pagkain talaga, food for fellowship. Pero yung point ko, bumibili tayo na nag-iipon din tayo. Amen? Amen po ba? So yun yung point na may pangangailangan ng church ng Lord. Amen? Hindi pwede na parang, ay okay lang, sila na mag-isip. Sila na bahala, si pastor na bahala natin, problema niya yan. Hindi ka burden bearer. Hindi ka kasama doon sa magtulungan. Kasama ka dapat sa tumutulong. Amen po ba? Bakit pag nagtayo ba ng church, pag nagbili ba tayo ng lupa, ako lang ba mag-isa doon? Ako lang isa doon? Huh? Pag nagbili ba ng mga gamit, ako ba? Hindi ba? Lahat tayo. Hindi yung testimony ko, testimony natin lahat yun. At hindi tayo, itong church na ito, hindi tayo tumatanggap ng mga solicit. Dati may nagsabi dito sa akin, Pastor, election, mag-solicit kaya tayo ng upuan. Sabi ko, ayoko. Hindi tayo tatanggap ng mga solicitation sa tao. Sa Lord tayo tatanggap. Amen? Hindi. Kung meron, alam mo kasi, sa kanila kasi may gusto yung mga sponsor. Sa ibang mga churches, may sponsor sila na Korean, may mga sponsor na American, may Japanese, may Chinese. Diba? Akin yung sponsor natin, Budyo, si Jesus. Amen po ba? Hindi tayo sabi na kakanta-kanta ka dyan sa kalsada, evangelist ka, offering. Hindi. Sa Bible, kung merong magtatalit ng templo ng Diyos, mga servant ng Lord yun. Amen po ba? Amen po ba? Pero syempre, kung may mga tao pinag-usap sila ng Diyos para i-present, tatanggapin natin yun. Pero the point is, hindi tayo sabing hingi ka ng tulong sa labas. Hindi. Sino bang kunwari, bahay mo? Sino magtatay? Patayo ka ng bahay mo, hindi ka sa labas? Saan ka nakita ng ganon? Patak-patak na naman kayo, patayo akong bahay? Ngayon, tayo dito sa church. Sino mabatay ng church? Tayo din. Amen po ba? Bakit may papasok sa iba kung pwede naman ikaw gamitin ng Lord para ipatay ang church? Amen? So yun yung point. Ma-challenge na lang tayo kay David. Siya lang isa ang nag-ipon para makatayo ang church ng Lord. Grabe, no? Kaya grabe yung anong meron kay David? Malapit siya sa boso ng Diyos. Di ba? O kaya yan walang libre. Lalo na ngayon, may project tayo. So ngayong may mga nabili na tayo, camera, fan, may mulugan din tayo na top-down. Yung top-down, merong 37,000 million natin yun. Saan yun mapupunta? Magkano ang giving ng church sa Lara? Ito sasabihin ko, ilan giving natin nakaraan? 6,000. Giving natin last week. O si 6,000. O, yung electric fan 5,000. Wala agad, 1,000 na lang matira. Diba? Deficit talaga tayo.
Ubus talaga. Nag-rent po tayo ng church sa Malbara, 6,000. Hindi ko pwede i-give up yun eh. May time di napag-pray ko, Lord, i-give up na namin to yung church na to. Kasi nagbabayad tayo ng 6,000 doon. Yung tinitirahan ko dito, 6,000 din. Siyempre wala akong bahay dito eh. Diba? 6,000. Pero yung tinitirahan ko na yun, hindi ko yung bahay ng halos ng lahat eh. Doon nagpa-practice ng worship team, doon na lahat. Doon lahat din. Sa church naman. So 12K agad. Divisit agad. Ito, sa barangay. Dito, libre lang tayo, sabi ni Kapitan. Pero hindi ako nagbayad. Sabi ko, magbabayad po tayo every month. Kasi ayoko ng libre. Kasi ayoko rin siya si Kap ilagay siya So sinasabi ko sa inyo, magbabayad po tayo dito per day. Kasi bakit masasali ka sa libre kung pwede mo naman challenge sa sarili mo ng magbigay? Amen mo ba? Tatandaan nyo, hindi porkit libre, abusado ka. May mga ganun tao, pag libre, abusado? Hindi. Alam mo yung laging ka na pag libre, dapat pagkakataon ngayon sa'yo para gumawa eh. Amen? So maliban pa doon meron tayong binabayaran na 6K plus dito pa, may mga bills, improvements, may mga ginagastusan tayo. So, paano yun mangyayari? Amen? So, nagbibigay din tayo sa main. Sa main church, nagbibigay tayo ng 3,000 every month. Faith pledge. When you say faith pledge, ibig sabihin ng nagtutulong tayo sa main. Para faith yun. Parang, alam mo sabihin ng faith pledge na naman pala tayo ng as we give. Simula dati pa yun, hindi kayo stop. Kasi naniwala ako pag nagbigay ka talaga, papapalain ka naman. Tapos ito pa, kabuuan lahat ng giving natin dito, kinuha ko pa yung 10% para ibigay sa main. Kung may giving tayo na 20,000, 10% 10 sa main yun. Bakit? Kailangan i-honor ang main kasi kung wala sila, wala ako dito. Yun yung tinatawag na parang bless your parents. Yun yung mother church. So I need to bless the mother church. Kasi kung wala yung wala ako dito. Itong mga gamit natin, yung iba, like itong Marshall, sa main yan. Ang main pa rin napunan, ba't ako nandito? Kung wala tumulong ang main, wala ako dito. Sasakyan ng main yung ginamit nung nagpabalik-balik ako dito. Yung L300. Main ang ginamit ng nagpali-trail ako para mapunta dito. Yun yung tinatawag na honor ng parents. Kaya itong nara, i-honor natin ang main. Amen po ba? Kahit anong mangyari kasi doon tayo galing. Kaya we give our 10, we give our faith pledge. So, hindi biro yung ginagastusan natin. At ngayon ko lang ito sinishare sa inyo. Kasi gusto kong malaman ninyo na hindi madali. Amen po ba? Amen po ba? Yeah. Alam mo, hindi po. Lalo na kung meron kang goal na ipunin to, marami ko tayong gagawin. Pero lahat ng ito para sa Lord. Amen? Kaya dapat ibigay mo sa Lord. Amen? Hindi naghihingi ang Lord ng malaki. Ang hinihingi ng Lord tama. Amen? Kawikaan 3, 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Pinakamainam, the best. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. Sisidyan ng inumin ay hindi na matutuluyan. Malinaw po. Marcos chapter 12 verse 42 to 44. Lumapit naman ang isang Judang dukha at naghulog ng dalawang salabing tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng Judang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. So pag sila yung bahagi, parang 10% lang, nagbigiban sila pero percent lang. Pero sabi ng Lord, ngunit ang ibinigay ng babaeng yon, bagamat siya ay dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Tingnan niyo po talagang pinagmalaki ng Lord yung babae na yun. Wala yung mga alagad na sa tabi niya, pero tinawag niya pa. Para sabihin na yung babae yun ang pinakamalaking nagbigay. Kahit kaunti lang yun ang pinakamalaki kasi lahat yun ay sa kanya. Aanahin mo naman yung, alam mo, yun yung dapat mong, aanahin yung hindi yung percentage sa Lord kung hindi naman yung pinakamainam sa mata ng Lord.
Ay hindi naman talaga issue ang percentage. Ang issue dito puso. Amen po ba? Hindi issue dapat ang tithes and offering. It's not, hindi siya issue. Kasi for me ilang beses na naranasan ko magbigay sa Lord hindi tithes, hindi 10%, hindi 20%. I've experienced giving first fruit, I've experienced giving lahat ng laman ng bulsa mo, ibigay mo. Naranasan ko na may pera ako, sabi naman, ibigay mo lahat yan. Sabi ko lang, wala na akong pera, ibigay mo, unahin mo lang ako. Sige Lord. Tapos may sabi na, sasabihan ka ng Lord na, kung hindi mo ibigay yan, buhay mo ba? Sige Lord, bigay ko na. Pero pagbigay ko, sasabihin ko, Panginoon, o diyan, may dos ako dito. Pero pagbigay ko, sasabihin ko sa Lord, ganun po ako may time na pag sinabihan ako ng Lord na, bigyan mo lahat ng pera mo dyan sa wallet mo, ubusin mo, sige Lord, bibigay ko to. Pero pag binigay ko siya, sabi ko sa Lord, hindi ko ito ibibigay dahil lang sa napipilitan ako, bibigay ko to kasi deserve ko talaga to. Yes, sinabi ko ito, bigay ko. Yung una, ano ba ako pag bibigay ko na Lord, sorry pero bibigay ko to hindi dahil sa napipilitan ako, dahil sinabi mo, bibigay to kasi gusto ko talaga ibigay ko siya sa'yo. Ganon. Hindi yung parang napipilitan ka pa. Alam mo, kalaman mo yung tao pag napipilitan magbigay, pag after that nanunumbat sa Lord. Ang nagbibigay hindi nanunumbat. Isa rin sa dapat ang galing mo. Ito pa, Haggai chapter 1 verse 5 to 11. Basahin natin to, ganda to. Hindi ba ninyo napapansin ang nangyayari sa inyo? Marami na kayong naisip, naiasip, ngunit kaunti lamang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak na kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbili kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga akong gagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan, kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo nabigo. At ang kaunting ani na inumin ninyo sa akin ay aking pang isinambulan. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinapabayaan ninyong mawasak. Iyan ang dahilan, kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinaranas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong anak sa lahat ng anin, lahat ng tao at hayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. So malinaw, bakit hindi binibless ng Lord? Wala kang pakialam sa templo ng Diyos. Amen po ba? Alam mo, may mga tao na kilala ko na mayaman na they're not attending the church, they're glad sila mag-bless the church. Pero grabe yung blessing sa kanila ng Lord. Pero I'm not saying na tama yun ha. What I'm saying is, tingnan nyo ba? Kahit di sila pala simba, basta binibless sila ng Diyos, pinagpupalan sila ng Lord. Pero syempre, pagdating ng pag-uong, tatanungin pa rin sila ng Lord. Bakit hindi ka nagsisimba? Bakit di mo kayo nauna? Pero ang point doon, kukunin mo yung prinsipyo na yun. Ano meron? Binibless nila ang templo ng Lord. Yung meron akong kilala na sasabi ko na, meron kayo sa Nara, Pastor, grabe itong may-ari na to. Isang business owner dito sa Nara. Grabe daw siya mag-bless sa isang church. Talagang baka, hayop, bigay-bigay. Kaya grabe yung blessing sa kanya. Diba? Hindi niya pa kilala ang Diyos ko na. Ano na lang kung ikaw kilala mo ang Diyos mo. Amen po ba? So yung prinsipyo na kunin mo kasi hindi naman yung biblical eh. Amen? Amen po ba? So, that's number 5. Bless the kingdom of God. Amen? Additional, last, ito dagdag na lang to. Submit to your earthly master and boss. Alam nyo, napaka-importante marunong ka magpasako sa mga earthly master mo or boss. Kung meron ka magtatrabaho ka, marunong kang mag-submit sa mga amo mo. Hindi ka dapat bastos, hindi ka dapat magalang. Ay, hindi ka dapat, ano yun, hindi ka dapat pal-absent, award, hindi gano'n. Hindi, dapat magalang ka ha. Kasi may mga iba na nababalitaan ko, pa-absent sa trabaho. Kung gusto nila, hindi yung Kristyano. Amen po ba? Sa Bible, si Daniel, pinagpala ng Lord. Bakit? Grabe siya mag-submit kay Haring Dario. Sadrak, Meshach, Abednego, pinagpala sila ng Lord.
Grabe silang mag-submit kay Haring Nebuchadnezzar. Sadrach, Meshach, yan sa Bible, si Joseph. Grabe siya mag-submit kay Paraon. Si Jacob, grabe siya mag-submit kay Laban. Grabe mag-submit ng mga servant ng kahit yung mga boss nila earthly, makamundo. Wala kang makita na pasaway sila sa trabaho. Amen mo ba? Amen mo ba? Hindi license na magpapasaway ka sa trabaho porket unbeliever ang boss mo. Tandaan mo, ikaw ang Kristiyano, hindi sila. Pangalan mo ang sisira, hindi sila. Amen po ba? Anong gusto mo? Itong empleyado na to, Kristiyano na to rin yan, hindi nagapasok. Kristiyano na ko rin yan, sa trabaho, puro tayo. Yan ba? Hindi ganyan. Kung ganyan ang attitude mo, napapapalain talaga ng Panginoon. Amen po ba? Yung, alam mo, meron sa akin, nakaraan na ako nakausap na isang taga-church. Binigyan niya ako ng payo, pero hindi ko pa alam kung gagawin ko pa yun. Pero sabi niya, subukan mo, pastor, kumuha ka ng mga empleyado na unbeliever. Wag, kasi nasanay tayo na puro believer kinuha natin. Pero minsan ang mga believer, abusado. Parang, porque believer, pag kinukuha mo, kunwari, believer ka, empleyado mo, believer, pwede nilang isipin na, ka-churchmate ko naman to.